Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ng Panginoon. Nagkaroon po ng challenge doon po sa ating po awitan kanina. Meron po mensahe na nagka-challenge po sa atin, mga kapatid. Sa ating church po ng ating po pagpupuri at magsamba sa ating Panginoon. Sabi Lord, every chance I get, I'll bless your name. Every chance we get, we will bless the name of the Lord. And how many chances do we have, my dear brethren? Our entire life. Binigyan tayo ng buong buhay ng Diyos. Ang buong buhay na yon ay ating tsansa para makatotohanan ipakita sa Kanya ang ating pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba. Why? Sabi Lord, we get to sing to the Lord because we have known His grace. Okay? We have known His grace, or rather, His grace, or God, has known us by His grace. Hindi tayo nakakilala sa grace ng Lord, actually. Hindi tayo nakatagpo sa kabutihan niya. Siya ang nakasumpong sa atin. Siya ang nakatagpo sa atin. Siya ang humirang at namili sa atin. If we have known that truth, if that is really meaningful to us, mga kapatid, walang ibang ibubuhay, walang ibang magiging reaction yun, walang ibang magiging result yun, kundi i-bless natin ang pangalan ng ating Panginoon. But we also know, mga kapatid, the superior always bestows the blessing sa kanyang subordinate, sa kanyang nasasakupan. Alam natin ang katotohanan na yun. Ang nagbe-bless po, ang nagpo-provide, ang nagbibigay ng blessing, hindi naman tayo, kundi ang superior sa atin, ang Diyos. Pero bakit natin kinakanta na i-bless natin siya? The term bless that we use today in our worship, mga kapatid, is comparable or kapareho din, the same, sa meaning po ng thanksgiving, ng praises, and worship. Hindi yun yung bless na blessing na kagaya ng nanggagaling sa Panginoon. He provided for us, He blessed us, and in result, we gave Him the thanksgiving, the praises, and worship. That is the meaning of the words that we sing, we get to bless His name. Every chance we have, we bless His name. Okay? Are we blessing the name of the Lord? Bakit? Natutunan ba natin ang grasya ng Panginoon? Yan. Kung hindi kasi natin alam talaga, mga kapatid, ang ibig sabihin ng kabutihang loob ng Diyos, ng Kanyang awa, ng Kanyang grasya, ng Kanyang mercy, walang totoong praises and thanksgiving and worship na manggagaling sa atin. Walang magiging makatotohanan gano'n. Nagiging makatotohanan lang ang ating pong pagbabalik sa Kanya, pag-bless sa Kanya, ng thanksgiving and praises and worship, kung naiintindihan natin ang ibig sabihin ng kaawaan ng grasya ng Diyos na tinanggap natin sa ating buhay.
Kaya po pinag-aaralan natin. Noon pa man, mga kapatid, noon pa man, sa Old Testament, even doon sa panahon ni Adan at ni Eva, ibinigay ng Lord yung grace na yun, na matutuntun siya. Unti-unti niya itong ipinapaliwanag sa hinaba-haba ng istorya, thousands of years, sa hinaba-haba ng istorya, unti-unting pinapaliwanag ng Diyos ano ang ibig sabihin ng kanyang grasya, ng kanyang kaawaan. At ang punterya nito, mga kapatid, na pag naunawa natin, pag natagpuan tayo ng grasya ng Diyos na ito, the result in our soul is we will be amazed. Mamamangha ka. Kaya pinalatan natin, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Wretch. Ano ibig sabihin ng wretch? Ano ibig sabihin ng wretch? Wretched. Kaawa-awa, ano yung eksaktong Tagalog mo? Sinabi mo si Kuya Rick, ano yung eksaktong Tagalog ng wretched? Kaawa-awa, kaaba-aba, wretched. That saved a wretched like me. Lahat tayo ganun, kaawa-awa ka kapatid. Wala tayong may pagyayabang sa Panginoon. Kaawa-awa tayo. But we are amazed na mamahal tayo na sa ating kahabag-habag na kalagayan, walang pag-asang kalagayan, ay may dumuntun sa atin. Isang basurang kalagayan, ay may nagbigay ng value, ng halaga, dun sa wala namang kwenta. And that is amazing. That is amazing, mga kapatid. Nakamamangha. Wala ka namang kwenta eh. Wala ka namang value. Pero pinalitan ka, binayaran ka ng maging ang isang universo ay hindi sasapat ang halaga ng isang universo para doon sa taong ipinagbayad sa iyo. That is amazing. That is amazing grace. If we have known that grace, mga kapatid, talagang naibibigay natin. Nabibless talaga natin ang Lord. Kasi nakikita niya na makatotohanan sa ating puso at isipan ang pagbabalik natin sa Kanya ng papuri at pagsamba. Okay. The proclamation of power and providence. Unleavened bread series natin. Pinag-aralan natin kahapon yung sinasabi sa Exodus chapter 12, that is the Old Testament. Ililipat natin ngayon 1,500 years from that scenario, from that scene, ililipat natin ngayon 1,500 years after that, the typology, sa panahon ng tutuparin na ng Diyos kung ano yung pinapaliwanag niya sa Old Testament, sa Passover na. Okay? Buhay na ang Panginoon. So, this is Unleavened Bread series at gagamitin natin ngayon ang teksto ng John chapter 6. John chapter 6, verse 32 to 40. Okay? John chapter 6, verses 32 to 40. Again, this is the Unleavened Bread series. We have introduced last Sunday the unleavened bread. And now, sisimulan natin yung unang parte ng Unleavened Bread series sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga pangungusap ng Panginoon na binitawan niya
Sa Aklat ng Juan, Kabanata 6, mga talatang 32 hanggang 40. John chapter 6, verses 32 to 40. Papamagatan natin ito, itong message na ito, pamagat siya, the bread of life. O sa Tagalog, ang tinapay ng buhay. Yan. The bread of life, o ang tinapay ng buhay. Okay. Dinadam ko ito mga kapatid na meron akong isang quotation. Eat as much as you want. Okay? And let nothing be wasted. Pag-uusapan kasi natin dito, tinapay. Okay? Tinapay ng buhay. At merong pasubali o merong paanyaya ang mensahe na eat as much as you want. But let nothing be wasted. Let nothing be wasted. Get, eat as much as you want. Let nothing be wasted. Isa yun, mga kapatid, sa nare-reveal, ma-unveil na susi ng langit. Paano mo mai-enjoy, mai-experience ang kapangyarihan ng Diyos? Now, minsan ang kapangyarihan na gusto kasi natin is kapangyarihan na mapadaming pera, kapangyarihan na magkaroon ng kontrol sa kapwa natin tao. Hindi ganun kapangyarihan ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kapangyarihan maging pamoso, maging sikat. Hindi yun ang pinag-uusapan natin kapangyarihan. Kundi kapangyarihan mo na mangyari sa iyo at maganap sa iyo ang kalooban ng Diyos. Paano mo siya maluluwalhati sa iyong buhay? Kapangyarihan ang magawa mo kung ano yung pagkatawag para sa kanyang kapurihan na nakasalalay doon ang experiences mo ng tunay na kaligayahan sa buhay mo. Maraming mga taong pamoso. Maraming mga taong hinahangaan. Maya-maya, mababalitaan mo, nagpakamatay. Bakit gano'n? Maraming mga taong halos nasa kanila ang salapi, ang kayamanan, nagagawa nila, nabibili nila ang lahat ng gusto nila. Maya-maya, mababalitaan mo, nagpakamatay. Kala ko ba nandun ang kaligayahan? Bakit pag nandun na sila at meron na sila noon, hindi nila natatagpuan ang tunay na kaligayahan? Okay. Isa yun sa susi, mga kapatid, kung natutunan natin ang ibig sabihin ng paanyaya ng Panginoon. Kasi He is the bread of life. Listen very carefully. He is the bread of life. Yung paanyaya niya, kumuha ka at kumain hanggang gusto mo. Huwag ka lang magsasayang. Kuha. Nagpapaanyaya ang Lord. Eat, get, eat as much as you want. It is available. It is provided. It is being offered. Eat as much as you want. But let nothing be wasted. Huwag kang mag-aaksaya at magsasaya ng provision ng Panginoon. Let us read John chapter 6, verses 32 to 40. John chapter 6, verses 32 to 40 says, Jesus said to them, "Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." Sir, they said, always give us this bread.
declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. All those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those He has given me, but raise them up on the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Anong paanyaya sa atin? Because Jesus Christ is offering Himself as the bread of life. Anong paanyaya sa atin? It's being offered. Nilagay niya sa table. Hindi siya nagdamot. Abundant. Ang paanyaya niya, eat as much as you can. Just don't waste it. Kumuha ka, kumain ka hanggang gusto mo. Ang ginamit niya, mga kapatid, is one. Hindi niya ginamit dyan yung need. Okay? Ang ginamit dyan is eat as much as you want. Hindi niya sinabing get, eat as much as you need. Okay? Magkaiba yung want sa kanya. Anong Tagalog ng need? Kailangan mo. Kailangan mo ba si Jesus? Kailangan mo ba si Yesu Cristo? Amen. Ang susunod na tanong, anong Tagalog ng want? Gusto. Kailangan mo nga si Jesus. Ang susunod na tanong, gusto mo ba siya? Gusto mo ba siya? Are you sure? Gusto mo ba siya? Because, mga kapatid, pwedeng kailangan mo siya. Pero, gusto mo ba siya? Yan ang mabigat na tanong, mga kapatid. At ang paanyaya is, eat as much as you want. Kung gusto mo siya, mararanasan mo siya. Maraming mga tao, kailangan siya, hindi siya nararanasan. Bakit? Dahil hindi siya gusto. Kaya hindi siya kakainin. Okay? Kaya hindi siya kukunin, hindi siya kakainin, at hindi sila mabubusog, hindi sila lulusog, hindi siya may experience. Hindi siya papasok sa kanilang buhay. Why? Because they do not want Him. Many people need Him, and they use Him. Ang ala nila ay nagagamit nila si Jesus. Hindi mangyayari. Papaliwanag ng ating mensahe. Ang tanging makakapakinabang lamang, maka-experience sa ating Panginoon ay yung sinasabi ng binasa natin sa verse 38. Papaliwanag natin mamaya. Those who the Father. Okay? Those whom, verse 37, those whom the Father has chosen
and gave, dinala kay Jesucristo. Sila lang ang magkakagusto at tatanggap at kakain sa ino-offer ng Panginoon sa kanila. Okay, that is chapter 6. Kung napapansin nyo, nagsimula tayo sa verse 32. At dahil ayaw natin hindi maiintindihan lahat mga kapatid, inaalam natin ang konteksto ng ating pong pinag-uusapan ng mensahe ng Panginoon. And because nagsimula tayo ngayon sa message natin na verse 32, ibig sabihin, may mga naunang verses, which is verse number 1 to verse 31. Kaya unahin muna natin ipaliwanag, bahagya kung ano yung konteksto ng ating pinag-uusapan. The context of chapter 6 of the book of John. Okay. Before that, sa chapter 5 mga kapatid, bago mag-chapter 6, sa chapter 5 mga kapatid, Jesus claimed that He is the Son of God. Sa chapter 5, pag pinasa niyo, ang ginawa ni Jesucristo, pinakilala na niya, tinangkin niya, kinlaim niya, na siya ay anak ng Diyos. May mga nagkiklaim din yan ngayon. Okay? May mga nagkiklaim din ngayon yan. Na sila'y anak ng Diyos. Appointed Son. Pero titignan natin anong pagkakaiba ni Jesucristo sa kanila na nagkiklaim ng parehas. Totoo ba si Jesucristo? Totoo ba ang claim niya? Totoo ba ang claim ng mga nagkiklaim ngayon? Okay? So in chapter 5, Jesus claimed that He is the Son of God. And in chapter 6, na pag-aaralan natin ngayon, Jesus started to support His claim being the Son of God. So chapter 6, dahil sinabi ni Jesus Christ sa chapter 5 na siya ang anak ng Diyos, sa chapter 6, makikita natin, inuumpisahan na ni Jesus Christ. Na patunayan, na i-prove na siya nga ang anak ng Diyos. Yun ang pagkakaiba niya. Si Jesus Christ, ang buhay niya ay isang malaking pagpapaliwanag, pagpapatunay, in connection with everything that has been said in the Old Testament. Ang buhay niya ay isang malaking pagpapatunay, pagpuprove about His claim that He really is the Son of God. Okay. Now in verse 1 to 15, ito ang konteksto. Bago natin ituloy yung sa atin. Very brief to, para lang makita niyo kung anong pinag-uusapan natin. In John chapter 6, verses 1 to 15, ito po ang context. Jesus feeds the 5,000. Ito yung isang miracle na nakamamangha na nangyari o ginawa ni Jesus Christ to prove that He really is the Son of God. Jesus feeds the 5,000. Anong ginamit niya? Paraan para mapakain niya lahat ng mga tao na ito. Again, yung 5,000 bilang lang ng mga lalaki ito, ha? Bilang lang ng mga fully grown na lalaki. Sabi ng account ng Bible, 5,000 sila. Di pa nabilang ng mga babae, di pa nabilang ang mga bata. Di natin alam kung gaano sila lahat. More or less, kung ibigyan natin ng number, if we will double that, bilang ng mga babae at mga bata, maybe close to 10,000. Okay, pero hindi nakasulat yun. Hindi natin pag-aaksayan ng panahon. Jesus feeds the 5,000 with just 5 small loaves of barley. Alam niyo yung ano natin ngayon, yung parang slice natin, yung kinakain natin slice. Sabihin natin, yun ang isang loaf, isang slice. Ang sabi nito is small. Pag nanilig sa Elizabeth, ay small loaf, ay big loaf. Diba?
Yung maliit no, yung maliit na log, parang ganito kalaki. Limang ganon, at dalawang maliit na isda. Okay? Yun lang ang ginamit ng Lord. Imagine that, 5,000, more than 5,000. Ang nasa kamay ni Jesus Christ, ang kanyang resources ay 5 small loaves and 2 small fish na nanggaling pa sa isang batang lalaki. So, ano nangyari? Jesus had the people sit down. Parang panahon natin ngayon. Sabi ng Panginoon, pauuhin silang lahat. Because Jesus wants them to see, to experience the miracle of God, yung kanyang milagro gagawin. Jesus wants them to listen carefully. Help them sit down, sabi ni Jesus Christ. Jesus had the people sat down. Took the 5 loaves of bread and 2 fish, gave thanks to God, distributed to those who were seated. They get and ate as much as they want, as much as they wanted. Okay? Mula sa 5 loaves and 2 fish, pinanalangin ng Diyos, pinagpasalamat niya, and then pinagpinapirasan niya, and then sige, pamahagin niyo, mula dun sa konting resources na yun, i-distribute niya sa lahat ng nakaupo. At ang kanyang paanyaya ay sabihin mo sa kanila, kumuha sila at kumain ng hanggang gusto nila. At nung tapos na, Jesus asked the disciples to gather all the leftover. Sige, tapos na kumain lahat. Kayo magsasayang, kolektahin niyo lahat ng mga natira. They collected and filled 12 basketful of bread. Okay? Mula sa 5 loaves na pinagpira-piraso at pinamahagi sa 5,000 and more, ngayon, nung bumabalik na sa kanya, nung kinukolekta niya ang mga natira pa, nakakolekta pa siya, pagkatapos kumain ng lahat, nang higit pa ulit sa pinamigay niya. Okay? Ang nakolekta niya natira ay higit pa doon sa pinamigay niya. But everyone is satisfied already. Satisfied ang lahat. Now, hindi naman sinabi dito sa Gospel of John. Hindi sinabi kung may natirang isda. Okay? Sabi doon kasi, collected 12 basketful of bread. Hindi na sinabi na may natirang isda. Although sa ilang 4 ang Gospel, doon sa Matthew, o sa Mark, sinabi doon, may natira ring piraso ng isda. Pero hindi na importante yan, mga kapatid. Ang importante is, kakaunti ang pinamahagi, nagmilagro ang Diyos sa kakaunti pinamahagi, napakain lahat, satisfied lahat, hindi sila yung tipong nagtipid, ang panyaya, kukuha sila ng hanggang gusto nila, at nabusog sila, ngunit may natira pa na mas higit kesa sa itang pinamahagi nila. So, nothing is wasted. Walang nasayang, lahat ay napakain. And after that, dahil nakakita ng milagro ang mga tao, dahil nabusog sila, sinasabi na ako, gusto na nilang gawing hari
si Yeso Kristo. Gusto nilang gawing pangulo nila, leader nila, dahil minsan silang napakain, na-satisfied. So, hinahanap nila si Jesus Christ para sa pilitang gawing hari. Hindi niya mababasa dito. Pinapaliwanag lang natin yung konteksto bago tayo dumating sa ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. So dahil alam ni Jesus Christ ang motibo at kaisipan ng tao, Jesus withdrew to a mountain by himself to prevent people from forcefully making him as their king. Dahil alam ni Jesus Christ, nasapilitan siyang gagawing pangulo, hari ng mga tao na nag-enjoy sa kanyang pagpapakain. Alam ni Jesus Christ na hindi na lang plano ng Diyos, kaya tumalili siya, nagtago siya, nagpunta siya ng mountain o bundok para makaiwas sa gano'n. And then, in verses 16 to 21, Jesus walks on water. Okay? Pinapakita kasi dito mga kapatid, si Jesus nga ba ay totoo dun sa kanyang claim, na patunayan ba na siya ay totoo sa kanyang claim, na siya na ay anak ng Diyos. So, Jesus walks on water. Pagkatapos niyang tumalilis at magtago mag-isa, magpahinga mag-isa doon sa mountain o sa bundok, mga kapatid, inanap siya ng kanyang mga alagad at di siya makita, and then nagpasya ang kanyang mga alagad na lumunad sa kanilang bangka at hanapin siya sa kabilang shore. This is, okay, pag tinignan niyo yung mapa ng Israel, yung panahon na yun, nasa right side niya yung Bethsaida, at nasa left side niya ang Capernaum, at ang nasa gitna niya is yung sea, sometimes called Lake of Galilee. Okay? Gumawa siya ng milagro ng pagpapakain sa 5,000 dito sa lugar ng Bethsaida. Okay? Nagtamo siya, tumalilis, pumunta ng bundok doon sa lugar na yun, hinanap siya ng mga alagad, di siya makita, so lumulan sila ng kanilang bangka, tumawid sila papuntang Capernaum sa Tagalog. Okay? So doon sa lugar na yon, habang tumatawid ang mga alagad ni Yeso Cristo papuntang Capernaum, sa Sea of Galilee, dumating ang matinding hagupit ng hangin. Okay? The disciples went down to the lake, got into the boat, and set across Capernaum Lake. It was dark, and Jesus had not joined them. Wala si Yeso Cristo. A strong wind blows, and waters got rough. Umalo ng matindi, at sila'y binibistay ng hangin, at sila'y takot na takot. Okay? So about 3-mile rowing, they saw Jesus approaching, walking on water. Sa ganung kalagayan, takot na takot sila, baka mag-capsize na sila, malunod na sila doon. Nakita nila, mula sa storm, dumarating ang isang anino o tao, hindi man na nare-recognize yung una, unang sinasakyang anuman. Okay? Walang sinasakyan na naman. Habang sila yung takot na takot, binibistay ng hangin at ng alon, may lumalakad, because it is dark, ang naglilit lang, nagbibigay lang ng light, ay yung konting ng buwan. May nakikita silang lumalakad, papunta sa kanila. At sila yung nanatakot. Dahil kahit ikaw, mga kapatid, sa ganung kalagayan, may lumalakad na tao papunta sa bangka mo, sa isang stormy na weather sa dagat, nasa gitna ka ng dagat, matatakot ka. So, the disciples were terrified, takot na takot sila. Habang sila natatakot, nung malapit-lapit na si Jesus Christ shouted, spoke to them, "It is I! Ako ito!" Jesus spoke and told them,
Ako ito. Huwag kayong mga takot. It is I. Do not be afraid. Then when they heard the voice of Jesus, they recognized, nakilala nila si Jesus Christ, they were willing to take Jesus Christ inside the boat. No. So yung account nito nasa John, hindi dito kasama yung isa pang storya na sabi ni Pedro, nung nakilala ni Pedro, makikita natin sa ibang account, sa ibang gospel. Pero the same sila rito. Hindi lang in-include ni Apostle John, mismong si Pedro, nung nakilala niya si Jesus Christ, ay, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, hayaan mo makalapit ako sa iyo. So Peter, for a while, nakalakad siya sa tubig. Hindi natin mababasa sa John, kaya hindi natin included yun. Pero kapareho yun. Pag binasa natin yung ibang accounts sa gospel. So they were willing to take Jesus into that boat. At nung nandun na si Jesus Christ sa bangka na yun, the boat immediately reached the shore where they were heading. Okay. Nung napunta na si Jesus Christ doon, natigil ang bagyo o dilubyo na kung anong nangyayari noon, at nung medyo lumiwanag, immediately, namanga sila, manapit na sila sa kabilang sa shore na Capernaum. Isang milagro ulit na ginawa ng Panginoon. And then, in verses 22 to 31, ito, last na springboard or context bago tayo pumunta dun sa ating pag-uusapan. In verses 22 to 31, after that incident, nung nakarating sila from Bethsaida to Capernaum, Jesus told them the meaning of the true bread from heaven. Ano ba itong totoong tinapay na galing sa Diyos? So, dahil yung mga tao sa Bethsaida na nakakain, na nasatisfy sa miracle ng Lord, ng pagpapakain sa kanila, hanap sila ng hanap kay Jesus Christ. Nandun na si Jesus Christ sa Capernaum, nakatawid na sila. Yung mga taong nakaranas kay Jesus Christ sa Bethsaida, hanap sila ng hanap kay Jesus Christ. Hinahanap na si Jesus Christ. Dahil may pinuntunteriya sila kay Jesus Christ. Okay? May gusto sila o meron silang kailangan nila si Jesus Christ. Yung nag-gusto si Jesus Christ, may kailangan sila. So the crowd of Bethsaida, who experienced Jesus' feeding miracle, got into the boat to follow Jesus Christ and look for Him sa Capernaum. They found, nung nakarating ang mga tao na yun, they found and greeted Jesus Christ. But Jesus told them, nakita na si Jesus Christ, Jesus, nandito ka pala. Kumusta? Pero dinaretso sila ni Jesus Christ. But Jesus told them the truth that the real reason they were following Him is that they enjoyed their fill of bread and fish from Jesus Christ. They are not looking for Jesus Himself. They are not amazed by the miracles that Jesus did. They want Jesus, or they need Jesus to fill their need, their stomach, yung kanilang pagkagutom. At natatagpuan nila yung kay Jesus Christ. Gusto nila si Jesus Christ dahil may ilalaman si Jesus Christ sa kanilang mga tiyan. Okay? Jesus told them, because Jesus knew what's in their mind, in their heart, Jesus told them that they should not seek for temporary food, but for food that endures to eternity. Okay? Sabi ni Yesu Kristo, hindi dapat kayong masyadong nagsusumakit
nag-aalala sa kakainin niyo dito sa lupa. Dapat ang masyado niyong pinagsusumakitan, pinahahalagahan ay yung pagkain na magbibigay sa inyo ng kasapatan ng buhay hanggang sa walang hanggan. Jesus now here is pertaining to the bread of life, pertaining to Himself, pero inuunti-unti niya. The crowd asked for another question. Sabi ng crowd, what must we do to do the work God requires? Andito ba ito? The crowd asked further question, what must we do to do the work God requires? Hindi na naiintindihan yung sinasabi ni Jesus Christ, hindi kayo dapat nagsusumakit sa kakainin nyo dito sa lupa. Dapat ang pinagsusumakitan nyo ay yung tinapay na magbibigay sa inyo ng kasapatan na mabuhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Tinuturo niya ang kanyang sarili. Unti-unti niyang pinapaliwanag. Pero hindi nag-gets yun. Hindi naiintindihan ng tao. Kaya tanong sila ng tanong. Nagtanong sila uli, ano bang gagawin namin? Para magawa namin kung anong inuutos ng Diyos. Anong dapat namin gawin para maganap namin kung ano ang nais ng Diyos. Jesus replied, tingnan niyo mabuti mga kapatid, ang reply ni Jesus Christ. The work of God is this. Listen very carefully. Ang tanong ng mga tao, ano ang gagawin namin? Okay? Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Ang inquiry ng tao, nais nilang maintindihan at malaman, ano ang gagawin namin para magawa namin ang nais ng Diyos. Tingnan niyo yung sagot ni Jesus Christ. The work of God is this. Kung sasagutin niya ng diretso, ang tanong ng mga tao, dapat ang sagot ni Jesus Christ, the work that you must do is this. Pero hindi niya direktang sinagot ang mga tao dahil ang tao ay nagtatanong, gusto makaalam ng mga bagay na hindi niya naiintindihan. Kaya pinapaliwanag ni Jesus Christ ang katotohanan na dapat nilang maunawaan. Hindi ito trabaho ng tao. Okay? Anong gagawin ko para mapunta ako sa langit? Parang ganun yung sinasabi dito. Para magustuhan ako ng Diyos, magawa ko kung anong kanyang kalooban. Anong gagawin ko? Ang sabi ni Jesus Christ, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, listen very carefully, ay maniwala ka, kainin mo, as much as you want, ang tinapay ng buhay, ang anak ng Diyos. Yan ang gusto makita sa iyo ng Diyos. But that word, this will become amazing, mga kapatid. Kung naiintindihan nyo, but that word, to believe in the Son of God, is the word of God in you. Listen very carefully. Nandito yung kaligayahan nyo, yung amazement nyo, mga kapatid. Hindi mo ito tinrabaho. Ni hindi mo ito naiintindihan.
siya. Tanggapin mo siya, paniwalaan mo siya, at sampalatayanan mo siya. That is the work of God, not you. Pastor, paano yun? Tingnan natin kung paano pinaliwanag yan, mga kapatid. Pinakita mo ba yung verse 37 and verse 44? May then? Verse 37 and verse 44. Ibalik mo na lang dun sa binasa nating mga verses kanina para may paliwanag natin. Napaka-importante nito, mga kapatid. Because we want to be amazed. Gusto nating mamangha tayo at magkaroon tayo ng tunay na pagpupuri at pagsamba. At nakasalalay ang tunay na pagpupuri at pagsamba na yun, mga kapatid, kapag ka naunawaan mo. If you have known His grace, if you have known His grace, or if that grace has known you, natagpuan ka, ang kapalit nun ay magpupuri. You will sing. You will bless His name. Pag natagpuan ka nun. Okay? Verse 27. Paliwanag natin, bakit trabaho ng Diyos ang isang tao ay maniwala kay sa Kristo? All those the Father gives me will come to me. Okay. Sino daw ang magdadala ng mga elect kay Jesus? Sino daw? Ang Diyos Ama. Okay? Nang napakalinaw ng sinasabi ni Jesus Christ dito. Consistent dun sa sinasabi niya, nung nagtatanong, ano bang gagawin namin para matuwa ang Diyos sa amin? Ang sabi ni Jesus Christ, no. This is not your work. This is the work of God. Okay? All those the Father gives me will come to me. Lahat ba ng tao pupunta kay Jesus Christ? Ayon dito sa konteksto ng pinag-uusapan natin. Lahat ba ng tao pupunta kay Jesus Christ? Sino lang ang pupunta kay Jesus Christ? Sino lang ang lalapit kay Jesus Christ? All those the Father gives Jesus Christ. Sino nag-decide ng mga taong pupunta kay Jesus Christ? Ang Diyos Ama. Our doctrine of election. Okay? O kayong malilito, mga kapatid, hindi natin sinasabi dito na ang Truth and Life Christian Church membership, tayo lang ang elect, o walang gano'n. Huwag kayong malilito. Hindi tayo papares sa mga ibang relihiyon na nagsasabi at nagpapaliwanag ng taliwas sa kung ano nakasulat. Hindi natin sinasabi gano'n. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung sino ang mga elect. Pero meron tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa ating sarili na makita natin para sa ating kaligayahan. Ako ba ay elect? Personal assessment. Para lumigaya ka at makita mo sa iyong sarili. Ako ba ay elect? Kasi kapag nakita mo sa iyong sarili na ikaw ay elect, kasi nangyayari sa iyo kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, na experience mo, doon lumalabas yung praise God in the sanctuary, praise God in the times of plenty, every chance I get, I bless your name. Doon nangyayari yung katotohanan na yun. Pero hindi mo nakikita ang sarili mo na ikaw ay hinirang ng Diyos. Nangangawit ka, hindi ka nga maging consistent. Dadalo ka ba o hindi? Dadalo ka ba sa worship o hindi? Hindi ka nga maging consistent na gano'n. Yung decision mo na ibigay sa Lord ang lahat. Bakit hindi na ibibigay? Naiintindihan mo ba talaga? Nararanasan mo ba talaga? Na isa ka. Doon sa unang panahon, ay sinabi ng
Ama, sa Panginoong Kristo, dadalhin kita kay Kristo. Maniniwala ka sa Kanya. Because it is the will of God. The work of God is this. That you will believe in the name, you will believe in the Son of God, in His grace, in His work of salvation. All those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. Ito yung connection dito mga kapatid. Lahat ng mga tao na pumunta kay Jesus Christ dahil dinala sa kanila ng Ama, ano ang kautos-utusan ng Ama kay Jesus Christ? Anong kautos-utusan sa Kanya? Lahat ng dinala ko sa iyo, anak, wala kang iwawala kahit isa. Nakasulat ba yan? I shall lose none. Dadalan kita ng mga tao as I elected them from the very beginning, at lahat ng dadalhin ko sa iyo, ang utos ko. Wala kang iwawala ni isa man sa kanila. That also confirmed our another doctrine of ang taong ligtas ay ligtas talaga. Hindi sila mawawala sa kamay ng Diyos. Bakit? Dahil hindi pababayaan ng Ama at ni Yesu Kristo sa kanilang mga kamay na mawala sila at makahulagpos. Dahil itong pinakakaingat-ingatan nila na walang mawawala sa lahat ng hinirang ng Diyos mula pa sa simula. All that the Father give me, that I shall, yung 37, nawala ako. Yung 37 mo. Bago yung 39. 37. Yeah. All those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. Hindi sila mapapahiya sa akin. Pag dinala sila ng Ama sa akin, kakalingayin ko sila, aalagaan ko sila. Hindi ko sila iiwanan, hindi pababayaan ma. Walang mawawala sa kanila. Kagaya ng pinakita natin kanina dito sa verse 39. Pakilagay mo yung verse 39. Sabi ng verse 39. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none, zero, walang mawawala. Kaya yung effectivity ng blood ni Jesus Christ that was shed upon that cross, yung effectivity nun, 100%. Yung investment noon, aani talaga yun, 100%. Walang masasayang doon. Lahat ng elected from the very beginning, hindi natin, diba? Hindi ko kayang sabihin, elected ka. Bro, elected ka. Kayo elected. Hindi ko kayang sabihin. Kayo mismo, sa sarili niyo, meron kayong Holy Spirit, sabi ng Romans, magsasabi, the Spirit testifies that I am really a son or a child of God. At pag nangyayari yun, doon ka nagpupuri at nagpapasalamat. Okay? That is the will of the Father. That Jesus Christ shall lose none of everyone that has been given to Him. But raise them up at the last day. Okay. Hindi mo naisulat ba yung verse 44? Alam? Verse 44. Wala? Kung may dala kayong mga Biblia, buklatin yung mga Biblia. Ito yung magkukonfirm ng pinag-uusapan natin dito. Bibigay ng mas matiing confirmation ng pinag-uusapan natin dito. You have your Bible, or if you have this application o Bible application sa inyong cellphone, tsagain natin. Kunin lang natin yung isang verse para makita niyo yung sinasabi doon. John chapter 6, verse 44. John chapter 6, verse 44. Okay? Kung nabuklat niyo yan, etong nakasulat dyan, mga kapatid. Listen very carefully. Etong nakasulat sa verse 44. No one
can come to me unless the Father who sent me draws him. Okay. Listen very carefully. Ang sabi lang, no one, walang sino man ang makakalapit sa akin, tatanggapin akong bilang Jesus ang pinag-uusapan natin dito. Walang sino ang makakalapit kay Yesu Kristo at tatanggapin siya, papakinggan siya, paniniwalaan siya, at susundin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang sino mang makakalapit sa akin, sabi ni Jesus Christ, maliban. You have your Bible. Maliban, unless the Father draws him. Okay. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Ginagawa natin kumprento dito mga kapatid. This is the work of God. Hindi mo ito trabaho. Salvation, hindi mo trabaho. This is the work of God. At pag nakita mo yun, talagang magpupuri ka sa Kanya. Talagang sasabog ang papuri mo. Talagang mamamangha ka. Kasi, all the while, naiisip mo na ang gagawin mo ay makaka-apekto sa negativity at positivity ng iyong kaligtasan. Okay? Listen very carefully. Akala mo na meron ka talagang gagawin at pag hindi mo nagawa, wala ka ng chance. Kaya ang tanong ng tao kay Jesus Christ, what must we do to do the work of God? Jesus said, this is the work of the Father, that you believe in the Son of God. Trabaho ito ng Ama. Walang makakalapit kay Jesus. Sabi ng verse 44, John chapter 6 verse 44, no one can come, sabi doon, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Walang makakalapit sa akin malibang loobin, gustuhin ng Ama na piliin sila at ilapit sila sa akin. Nagkakaintindihan mga kapatid? Hindi natin ito trabaho. Trabaho ito ng Diyos. Kaya nagpupuri tayo ng malabis sa Kanya. Every chance we get, we thank Him. We praise Him. We worship Him because of His grace. Wala kang kwenta, basura ka, nilagyan ka niya ng value. Ang value mo ay zero, baka negative. Okay? Zero value. Dumating ang mercy, ang grace ng Lord, yung basura na nasa harapan niya, nilagyan niya ng value, sinubstitute niya. Anong substitute? Anong value ng substitute mo? Everything. Hindi lang 1 trillion, hindi lang 1 billion, hindi lang 1 quintillion. Pinalitan ka ang walang value ng siya ang halaga ng lahat. Okay? That is the amazing grace at trabaho yun ng Diyos. Hindi mo trabaho. Kasi kung tatrabahuin mo, magkaroon ka ng value at i-offer mo sa Diyos, samantalang ang nais ng Diyos ay kaparehong value ng anak niya, wala kang kayang ibigay. Patayin mo man ang sarili mo ay hindi sasapat. Sabi niya Apostol Pablo, you will just a clanging cymbal, kalembang ng kalembang na walang kwenta.
Okay? So that is the work of God. The work of God is this: to believe in the one He has sent. Means, mga kapatid, meaning, believing in the Son of God, who is Jesus Christ, is God's work in you. Tinrabaho ka ng Diyos. Pinakilala niya sa'yo. Binuksan niya ang isip mo. Binuhay niya ang espiritu mo. Para nang sa gayon, nung na-born again ka, yung experience na yun, pagmulat ng spiritual eye mo, makikita mo siya. Unti-unti sa pag-uusap ng buhay mo, mula sa pagiging sanggol sa espiritu, nagmamature ka, natututunan mong tawagin siya, Abba, Father, my Savior, Jesus Christ. Hindi ito trabaho ng baby. Trabaho ito ng kanyang magulang, ng ating Ama mula sa langit. The crowd, not understanding what Jesus said, they asked once again. Hindi pa rin naiintindihan. Bakit di naiintindihan ng mga tao mo? Kahit sabihin ni Jesus Christ, mga kapatid. Okay? Bakit hindi naiintindihan ng crowd ang mga sinasabi ni Jesus Christ? Anong reason? Bakit naiintindihan mo ngayon? Pero sila noon, nakikita nilang miracle, nakikita nila, ba't di nila naiintindihan? Ba't kaiba sila sa atin ngayon? Anong meron tayo na wala sila? Holy Spirit. And Jesus Christ is still alive, kasama-sama nila, hindi pa nasisend o binababa ang Holy Spirit. Ang ibig sabihin, wala pang, sa panahon na yun, born again experience. Nagkakaintindihan tayo. Narinig nila, pero hindi nila maintindihan. Nakikita nila, pero hindi nila maunawaan. Tanong sila ng tanong. Bakit? Wala sila ng kagaya natin. Tayo, kung isa ka sa elected, na born again ka. Nabuhay ang Espiritu sa iyo. Namulat ang spiritual eye mo. Nakakarinig ang spiritual ear mo. Kaya naiintindihan mo kung ano ang sinasabi ng Scripture sila. Hindi. They kept on asking Jesus Christ. The crowd, not understanding what Jesus said, asked once again, what miraculous sign then will you give that we may see and believe you? Anong may papakita mo sa amin, milagro? Jesus, anong mapapakita mo sa amin? Para makita namin at maniwala kami na ikaw nga ang sinasabi mo o sino ka. Okay? The irony, mga kapatid, ironically, sabi nila, anong milagro may papakita mo sa amin, Jesus? The irony is, kahapon lang, nakakita sila lang, milagro. Ano yung milagro nakita nila? Sa Bethsaida? Nasusundan niyo ba ang kwento? Anong nakita nilang kamanghamanghang nangyari sa Bethsaida? Feeding the 5,000. Nakita nila yun. Na-enjoy nila yun. Namangha sila doon. Kaya hinahabol nila si Jesus Christ. Pero dahil wala silang naiintindihan sa spiritual implication ng lahat ng iyon, nagtatanong na naman sila na parang walang nakita. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo na dapat ay huwag mangyari sa ating mga kapatid. Tumingin man kayo ng tumingin. Hindi makikita. Makinig man kayo ng makinig, hindi nyo maririnig. Ganun kasi nangyayari sa kanila. Kahapon lang, nakaranas sila ng napakatinding milagro na kung sa atin mangyayari ngayon, kung merong 4 na loaf na Elizabeth loaf Red Sea, aloha, at may 2 siyang fish, gutom na gutom tayo, dadalhin niya sa atin. Pagpe-pray ko, sasabihin ko, pamahagi,
Kumuha ng lahat ng gustong kumuha. 100 lang tayo, nakakain tayong lahat, sa kapraso na yun, nabusog tayo, nakuha natin ang gusto natin, and then marami pang natira, baka sumabog tayo sa ano. Nagkakaintindihan tayo? Sa 100 lang tayo, wala pa tayong 100. Mga sumabog tayo sa, Lord, ang tindi ng miracle sa fruit and life, baka sumabog tayo ng gano'n. Mga kapatid, feeding the 5,000 with only 5 loaves of bread, 2 fish, napakain lahat, may natirang 12 basket full of bread. Isn't that amazing? Kahapon lang nangyari yun. Ngayon, nagtatanong ang crowd na yun, nagsasabi kay Jesus Christ, anong milagro may ipapakita mo sa amin? Para maniwala kami na ikaw nga ang sinasabi mo, ikaw nga. Nakapagtaka, pero huwag tayong matawa. Dahil baka nangyayari sa atin yun, ilan na bang nakita mo? Ilang experiences na bang meron ka? Ilang beses ka na bang sinagit ng Panginoon? Ilang beses mo na bang naranasan ang kanyang kapangyarihan? And still nagtatanong ka ngayon, Lord, totoo bang kaya mo akong iligtas? Huwag kang matatawa. Higit ang kalagayan mo ngayon, if you have the Holy Spirit. At nagtatanong ka pa hanggang ngayon kung sino si Yesu Cristo, hindi mo pa rin siya kilala at hindi mo pa rin siya nagugustuhan. That is the irony. They had seen the miracle of feeding the 5,000 with only 5 loaves of bread, 2 fish, just yesterday, and today they were asking another miracle para paniwala ng Panginoon. The crowd quoted God's provision of manna from heaven that Moses and their forefathers had eaten. Itong pang-ano nila eh. Itong miracle ang gusto nila eh. Na gawin ni Jesus Christ, mga kapatid. Anong miracle ito? Yung pinapasa-pasa na kwento sa kanilang mga ninuno. Dinala natin ang kwento mula sa Passover, which is 1,500 years, papunta kay Jesus Christ. Sa Passover, mga kapatid, nung pinalabas ng Panginoon ni Yahweh ang Israel sa pagka-alipin sa Egypt, listen very carefully. Bakit ang tinapay nila ay unleavened? Kaya anong istorya meron doon? Actually, hindi pa natin natatalakay because darating tayo doon next week. Bakit unleavened ang tinapay nila? Bakit hindi, ba't walang libadura? Ba't walang yeast? Ba't walang pampalsa? Because the exodus in Egypt, mga kapatid, is abrupt. Ano yung abrupt sa Tagalog? Biglaan, mabilisan. Ngayon sa istorya, papakita sa atin, yung nakasulat sa istorya, hindi na nila nakuhang paalsahin pa o lagyan ng pampaalsa ang kanilang mga minasang tinapay. Binalot nila yun, binaon, yun ang mga kakainin nila sa mga unang paglalakbay nila papuntang lupang pangako. Okay? Yan yung provision nila. Unleavened ang kanilang bread. But, siyempre, ang provision na yun, dahil aalis na sila ng Egypt, although marami silang dala na pagkain papuntang lupang pangako, Canaan's land, along the way, supposedly, mabilis naman punta nila. Matigas ang kanilang ulo. Ilang taon silang nagpaikot-ikot sa ilang? Yung pag-aralan natin, possessing the promise, 40 years. Supposedly, ilang araw lang silang papunta doon. Pero matitigas ang kanilang mga ulo, nagpaikot-ikot sila sa ilang, umupo sila ng 40 years. Lahat ng mga iniligtas ng Diyos dito, mga matured, na nakakita ng amazing, kaya nang nangyayari dito sa panahon ni Jesus, na amazing miracle.
Lahat sila, kung naligtas sila doon sa dilubyo, sa destruction, patay din sila lahat. Sa kanilang 14 years in wilderness. Niligtas sila dati ng Lord, pero patay din sila dito. Okay? Ngayon dahil ganun kahaba ang kanilang paglalakbay, papuntang lupang pangako, naubos ang kanilang resources. Okay? Naubos na ang kanilang resources na baon. Ano yung sumunod na provision ng Lord sa kanila? Ayan. Ano yung tinapay na sumunod after that unleavened bread? Mana. Bread coming from heaven. Hindi na naman ito trabaho ng tao. Okay? Nagbigay ng provision ng Lord from heaven. Doon siya minasa, doon siya ginawa, pinabagsak sa tao, kakainin ng tao. Okay? From heaven. Yan ngayon ang kinukote ng mga crowd na nakakain, na nakaranas ng pagpapakain ni Jesus ng 5,000. Pakitaan mo kami ng miracle. Gusto na kasi pamukha kay Jesus Christ, ang mga ninuno namin, binigyan ng tinapay ng Diyos, nag-provide ang Diyos sa kanila. For how many years? For long years, nag-provide ang Lord. God gave them manna for them to survive. Ngayon, sasabihin ni Jesus Christ. Doon sa ating pag-uusapan. Doon sa ating pag-uusapan, verses 32 to 40. Ay kay-claim ni Jesus Christ dito that He is the bread of life that came from heaven. What the provision of God sa panahon ni Moses, sa panahon ng mga patriarchs, ang provision ng Lord ay temporary provisions na hanggang sa temporal na buhay lamang. Ngayon, ipapaliwanag ni Jesus Christ, i-claim niya na ang pinag-uusapang bread from heaven is Him. Siya mismo ang tinapay na dapat kainin ng sangkatauhan para mabuhay ng pangwalang hanggan. Okay, Jesus claimed to be the bread of life. Ito ngayon yung ating pinag-aaralan. Okay, meron pa tayong 15 minutes, talakayin natin ilang verses. I'm sorry, humaba yung ating springboard kasi kailangan natin yun para madakot natin yung context na ating pinag-uusapan. Jesus claimed to be the bread of life. Verse 32 to 33, turning from Moses to Jesus, from Old Testament to New Testament, pinapakita ni Jesus, pinapaliwanag niya, that Moses was not the giver of bread, but God. Dumating na kasi mga kapatid, ang sitwasyon na pinapaniwalaan ng mga Hudyo ng Israel na si Moses na parang Messiah nila. Okay? Parang siya na ang Ginoo Diyos. Napaka-pro ng tao sa ganon. Pakinggan natin mabuti. Huwag tayong matatawa, pinaniwalaan ka nila na si Moses ang Messiah. Napaka-pro ng tao sa ganon. Because one of the Pilipino who claim to be telling the word of truth, ayun na nga, nasa Senado na. Nililitis na ngayon. Huwag tayong makampante na parang hindi maniniwala ang tao sa mga ganyan. Kinuloy, mga kapatid, claim that he has how many million followers? How many million followers? He claimed to have 8 million followers. Kaya huwag natin sasabihin, hindi kami maniniwala. Hindi maniniwala ang mga tao sa ganyan. Ang isang nagkiklaim na siya anak ng Diyos ngayon, o appointed son of God, na nililitis niya sa Senado,
Mga kapatid, he is claiming to have a follower of 8 million. Although hindi ito pinapatotohanan ng investigasyon. Ang sabi, maybe 10,000 approximately, pero hindi aabot sa 1 milyon. Kiniklaim lang ng kanilang leader na 8 million. Pero ang nakapagtataka dito mga kapatid, tayo, ilan tayo sa Truth and Life Christian Church? Wala ka tayo isang dami. Kung hindi man totoo yung claim ni Kibuloy na meron siyang 8 million follower, still, yung 10,000 follower mga kapatid, kung yun ang totoo, napakarami pa rin. Dahil yun ang sinabi ni Jesus Christ. Marami sa huling araw na magpapakilala na sila ang Kristo, at marami sila maaakit. Marami silang makukuha. And because of this, nagkakaroon ng exploitation. Na-exploit ang ating pagiging inosente kung hindi natin kinakalkal ang katotohanan. Kung napakatamad natin alamin, sino ba talaga si Kristo? Ano ba talaga ang meron sa Kanya? Nag-o-offer siya sa atin ng, eto ako, tinapay ng buhay, kainin niyo. Eat all you want from me. Binibigay ko sa inyo ang wisdom. Nandito siya lahat naka-offer. Anong ginagawa natin? Tinatamad tayo. Isang araw, sa ganong katamaran, 10,000 ang nadideceive, kung 10,000 man sila, at napapaniwala ng isang tao nag-i-exploit sila. Okay, ayaw natin yun, mga kapatid. Nagtsatsagaan tayo. Hindi tayo nagsasalita ng mga cute words na pinapahangan natin ang isa't isa, kinakalkal natin ang katotohanan at pinapakilala natin kung sino si Jesucristo. At tanging kailangan natin para tayo maligtas. Kung tamad tayo doon, nakakalungkot kung isang araw, meron mula sa atin, tatayo, magpupong ng iglesia, o anumang klaseng organisasyon, at iniligaw ng marami, dahil yun ang sasabihin niya. Dahil hindi magkakaroon ng panahon ng mga tao na kalkalin yung sinasabi ba ni Pastor Doy, yung sinasabi ba ni Pastor Doy, talagang nga bang nandito, o ginagamit ni Pastor Doy yung kanyang posisyon, yung kanyang pulpito, para ma-exploit ang mga nakikinig sa kanya. Ganon ang nangyayari sa Israel. Meron na silang tinitindig. Tinitindig na nila si Moses. Tinitindig na nila isang personality sa Old Testament. Ginagawa nilang parang divine si Moses. Kaya kinukulit palagi ni Jesus Christ. Jesus Christ respected Moses. Walang problema doon. Nire-respect ni Jesus Christ si Moses. Pero ayaw ni Jesus Christ na mabaling ang kanilang paghanga, reverence, na para lang sa Diyos sa kagaya ng nila na tao. Kaya kinukorek ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, dahil pinagmamalaki ng crowd, aming mga forefathers, si Moses, binigyan niyo kami ng tinapay mula sa langit. Moses was not the giver of bread, says Jesus Christ, but God the Father, not Moses. At tinuro niya ang kanyang sarili, I am the real bread of life. Okay? Tinanggap niya yung mana, temporary bread. Pansamantala na buhay kayo. Pansamantala na karaos kayo. Pero yun ay hindi nyo kailangan sa pangwalang hanggang buhay nyo. Ang natatangan nyo kailangan ay ako. Jesus is the true bread from heaven, which has an eternal effect. Not manna, which was temporary. Okay? The crowd is still not understanding the truth. Ngayon alam natin ba't hindi naiintindihan? No Holy Spirit. Ask Jesus once again,
to give them the bread that Jesus proclaimed and endorsed. Endorsed. Sinasabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Pag nakain mo ito, hindi ka na mamumblema, mabubuhay ka na walang hanggan. Hindi naiintindihan ng mga tao. Bigay mo sa akin yan. Bigay mo sa amin yan. Yan ang ialok mo sa amin. Yan ang ibigay niyo sa amin. I am the bread of life, 35. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Sir, they said, from now on, give us that bread. Jesus declared that he is actually the bread of life. Everyone who comes and asks about this bread will be eternally satisfied. Verse 36, but the non-elect will not be able to see Jesus as he is, the bread of life. Kaya pinagsusumakita natin mga kapatid. Verse 36, pakilagay dito yung verse 36. Sister, verse 36, yan. The non-elect, ang hindi hinirang ng Diyos, hindi siya makikita kung sino siya. Bakit natin sinasabi ito sa kapulungan natin mga kapatid? Tingnan mo yung sarili mo. Pag sumakitan mo yun, kasi doon, yan ang susi ng lahat. Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness. Who is that righteousness of God? Jesus Christ. And all these things shall be added, given unto you as well. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. Ayaw nating mangyayari sa atin yung mga kapatid. Punta tayo ng punta sa church, kilig tayo ng kilig, sayaw tayo ng sayaw, tugtog tayo ng tugtog, kanta tayo ng kanta, awit tayo ng awit. Pero hindi natin nakikita si Jesus Christ kung sino talaga siya. Wala doon sa ating mga ginagawa ang magdadala sa atin sa piling ng Diyos. Tandaan natin yan. Wala doon. Ang mga ginagawa natin ay senyales ng pagpapasalamat natin dahil nakita na natin at nakilala natin kung sino si Jesus Christ. Hindi ito paraan para tanggapin tayo ng Diyos. Kaya, pag sumakita natin na hindi tayo katulad ng sinasabi ng verse 36, the non-elect will not be able to see Jesus as He is. Nakikita ba natin si Jesus Christ? Na siya talaga ang tinapay ng buhay na gusto natin na makonsume sa ating buhay. Gusto ba natin talaga siya? O anong nakikita natin sa Kanya? Verse 37, the elect of God, ang tunay na hinirang ng Diyos, will come to Jesus and will see Him as He is. Makikita siya kung sino siya. Yun ang malinaw na senyales na ikaw ay hinirang ng Diyos. Make an assessment of yourself. Sino si Yesu Cristo sa iyo? Paano mo siya nakikita? Anong pagkaunawa mo sa Kanya? Anong alam mo sa Kanya? Paano mo siya tinatanggap? Because if you are an elect of God, hinirang ka ng Diyos, kung heavenward ka talaga, you are bound to go to heaven. Kung papunta ka doon, you will see Jesus as He is. Makikita mo siya kung sino siya. At hindi sila mapapahiya kung tunay silang lalapit kay Jesus. And Jesus also had no other option but to obey the will of the Father, stated in verse 38 rather. For I have come down from heaven
not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Itong madalas nating katanungan sa ating sarili, wala na ba akong free will? Hindi ko na ba magagawa kung anong gusto kong gawin? Hindi na ba ako pwedeng mag-enjoy? Gagawin ko na lang ba kung anong gusto ng Diyos? Now, sino example natin mga kapatid? Sino example natin na dapat natin ginagaya? Jesus. Anong sabi ni Jesus? Nabuhay ako sa earth. I am 33 years old now, 30 or 33 years old now. Wala akong gagawin maliban kung ano ang gustong ipagawa sa akin ng aking Ama. Now, mga kapatid, kung papalitan natin si Jesus Christ, nabuhay si Jesus Christ for one purpose. Anong purpose ni Jesus Christ? One day, kakatayin siya. Ipapako siya sa krus. Pumayag si Jesus Christ. Hindi ko tatanggihan yung aking calling. This is my calling. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Hindi ko gagawin kung anong gusto ko. Gagawin ko kung anong gusto ng Diyos. Tayo sa ating sarili, napakahilig natin kunin kung anong gusto natin, yung mga rights natin, na parang meron tayo. Wala na ba ako? Hindi na ba ako pwedeng mag-desisyon ng my own? Hindi na ba ako pwedeng gumawa ayon sa aking kalooban? Lahat ba ng gagawin ko, dapat yun ang sinasabi mo? Yes! Because God knows na kung magagawa mo talaga kung anong gusto niya, kapatid, matatagpuan mo ang tunay na kaligayahan. Kagaya ng kaligayahan meron si Jesus Christ. Dahil ginawa niya kung ano ang pinapagawa ng kanyang Ama sa kanya. Okay? Listen very carefully, my dear brethren. Hindi ka nalulugi, kung ang buhay mo ay pagkakaloon mo ng buong buo sa ating Panginoon. Hindi natin gagawin, bagamat sinasabi natin na ibigay natin ang buong buo ang buhay natin sa Panginoon, hindi natin gagawin yung deception na ginagawa ng nababalitaan natin ngayon. Na ginagamit ng mga nag-exploit sa mga inosenteng tao, bigay mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Bigay mo ang pera mo, bigay mo ang isip mo, ang puso mo. At pumunta ka sa kwarto ko, ibigay mo rin ang buong katawan mo. Hindi ganon ang pinag-uusapan natin buong buhay na ginagawa ng karimani-mari na nagsasabing sila'y sa Diyos o sila'y anak ng Diyos. Hindi yun, mga kapatid. Ang sinasabi natin dito is, ano ang calling mo? Calling mo ba na magpaawit dito? Calling mo ba na tumayo at mag-stick sa Panginoon? Huwag mo yung kakatamaran, gawin mo yan. Yan ang inutos sa iyo ng Diyos. Calling mo bang mga siwa? Calling mo bang maglinis o ano ba? Gawin mo yan. Huwag mo yung kakatamaran. I-offer mo yan lahat sa Panginoon. Kung yun ang calling mo, at doon mo matatagpuan ang iyong kaligayahan. Huwag kang umangal sa harapan ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, hindi ko gagawin ang gusto ko. Gagawin ko kung anong gusto ng aking Ama. Kung paano niya ako tinawag, kung anong misyon ko, gagawin ko ng buong buo. At ang misyon ng ating Panginoon, alam natin lahat, ay mamatay para iligtas ka. At ginawa niya yun. Anong gagawin mo? Hindi ka inuutusan na ipako ang sarili mo sa cross na Kalbaryo. Walang utos na ganun sa'yo. Anong utos sa'yo ng Diyos? Kilalanin mo si Jesucristo. Pakinggan mo siya. Paniwalaan mo siya. Sundin mo ang buhay na gusto niyang makita sa'yo. It is the life of holiness and righteousness. God's will is that through Jesus, all the Father's elect will be saved. At walang mawawala kahit isa. All of the Father's elect
will have one purpose in their lives. One goal. Kung elect ka, ito dapat ang namumutawi sa isipan mo, kapatid. Because this is the plan of God and His purpose. Ang lahat ng hinirang niya ay magkakaroon ng isang purpose. Magkakaroon ng isang goal. Kung isa ka, ito ang goal ng buhay mo. To look upon Jesus. To look to Jesus and believe in Him. Siya ang punteriya ng buhay mo. This is the identity of everyone whom God elected for eternal life. Now, kapatid, anong nangyayari sa buhay mo? Magkalinawan tayo. Makipag-usap ka sa Lord. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Ano bang mga punteriya to? Kung totoo ang sinasabi ng Biblia, na ang hinirang ng Diyos ay mayroong isang goal, may isang purpose. Ano yun? To look upon Jesus. Gawing Panginoon at tagapagligtas si Yesu Cristo at mamuhay sa buhay, sa isang klase ng buhay na niloloob ng Diyos na mangyari sa iyo, which is holiness and righteousness. Kapatid, kung wala ka doon, sa circle na yun, kung hindi ka nabubuhay sa ganong klaseng buhay, gugulin mo man ang sarili mo, linggo-linggo, makinig ka man ng makinig, tumingin ka man ng tumingin, pero hindi mo ginagawa kung ano yung napapakinggan, kung hindi mo pinapaniwalaan kung ano yung nakikita. Bagkos lumalabas ka sa sarili mong mundo at ginagawa mo mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. I'm telling you, that is not a sign of a true elect of God. Hindi gano'n ang hinirang ng Diyos. At wala kang aasahan sa anumang pangako ng Diyos sa iyo. Anong paanyaya ng Panginoon? Naririnig mo ang katotohanan. Pinapakilala si Yesu Cristo. Nag-o-offer siya. Nilalahad niya. Pinapaunawa niya. Ang paanyaya niya, mga kapatid, get and eat all you want. Kunin mo ng kunin, kainin mo, at doon masasalalay, mga kapatid. Ang pagkaunawa mo, pagsunod mo sa Kanya, doon masasalalay ang tunay na kaligayahang mangyayari sa buhay mo. Jesus Christ is the bread of life, ang tinapay ng buhay na ino-offer sa ating lahat. Papakinabangan ito ng mga taong gustong kumain ng ino-offer ni Jesus Christ. Hindi ng mga taong ayaw kumain. Mabubusog ka at may experience ng kaligayahan kung kukuha ka at kakanin mo ang tinapay ng buhay, who is our Lord Jesus Christ. Purihan po natin, pasalamatan natin.